Coffee break tayo. Ano, yan, ang plano ko sa buhay ko, makapagtrabaho talaga sa abroad. Sa edad kong 48, naway may pag-asa pa talaga na makapunta doon. And yung goal ko talaga, magkaroon ako ng puhunan. At saka, syempre, makabili ng bahay at lote na mapagawa ko na bahay para mayroon akong sarili. Kung maabutan ko pang buhay yung nanay ko, pagkakalooban siya ng mahabang buhay, ganoon din naman ako. Makatulong talaga ako sa pamilya ko. Siyempre, siguro kung talagang kalooban ako ng Diyos na makarating doon, kasi hindi biro ang trabaho sa abroad. Talagang trabaho ng kalabaw. Siyempre, iba-ibang industry. So, industry ko naman talaga sa computer eh. So, talagang pinanood ko yung food processing, machinery, factory, talagang lahat ang hirap. Walang trabaho madali, unless kung sa farming, mahirap din. Meron kasing sa greenhouse ka lang, meron naman nasa labas ka. So, siyempre, iba-ibang problema. Pangalawa, number one nang bubuli pa doon, mga Pilipino din, kapwa mo Pilipino. Kailangan marami kang baon na pakikisama, saka focus sa trabaho. And then yung language na gagamitin mo, yung bansang bubuntahan mo, saka siyempre yung unahin mo din yung Panginoon Diyos eh. So lahat talagang babaunin ko. Sabi ko nga, makatapos lang yung anak ko sa grade 12. And then yun talaga, para masubaybayan ko yung buhay niya hanggang elementary, high school. So pagdating naman niya ng college, magiging siyempre kaya niya ng buhay niya yun. And masuportahan ko pa rin siya sa pag-aaral. So that's it, and sinishare ko lang, and thank you so much sa may-ari ng bahay kasi hindi ko to upuan, hindi ko rin to pamamahay, and nakikitulog lang ako dito. Libre kain, libre, and magagawa ko lang mag-ipon ng tubig, magwalis, magpunas. Pero dati nung walang sakit yung nanay ko, nagagawa ko pang linisin yung taas ng bahay niya eh. So yun lang naman, and share stories. Hindi biro yung pinagdadaanan ko, kaya sabi ko sarili ko na panahon naman para ako naman yung kumilos, and nagkaroon ako ng trabaho dito sa Quezon Province. Naging IT technician ako. Yan, di rin naman ako nagtagal kasi talagang may purpose ng Diyos kung bakit ako hindi nagtagal doon. So yun lang naman, and bigla naman dumating yung ganitong problema na na-aksidente si mama. So maganda na sana yung goal ko talaga. Ang goal ko naman talaga ng 2025 para sa 2026 maganda, pero dumating yung time na 2025 pa lang na-aksidente si mama. So ang dami ko talagang, yung plano ko talaga nakahanda na talaga noong 2025 para sa 2026, pero nabago yun, naiba yun talaga. So nag-iipon ako ng mga credential, ang dami kong gagawin. Magtuturo na sana ako dun sa learning center dito sa Quezon Province, kasi nga may naaral ako ng agriculture. Tapos gagamitin ko pa yung training methodology ko. And then yan, naiba talaga, hindi biro. Tapos ngayon nga plano ko mag-abroad na lang. So marating ko yung dapat ko marating, and sa biyaya ng Panginoon Diyos mangyayari talaga yun, and loobin talaga. So that's it, and yung goal ko talaga makabunta talaga at makapagpundar ng bahay at lote, at saka magkaroon ng kapital o negosyo. Ang trabaho ko naman kasi dito nung mula na ako sa IT, mascot, yung bebenta ako ng fertilizer, deliver, tsaka tanim. So yung mga pwedeng pagkakitaan na nasa mabuting paraan, hindi sa masamang paraan, na wala kang tinatapakan. Kasi iba yung pag may tinatapakan kay, merap yun, nandoloko ka ng tao. So may balik yun. So sa biyaya ng Panginoon, eto, wala tayong karamdaman. Kung meron man, talagang nagagamot yan. Yung hirap pag nagkaroon ka ng sakit. And that's it. That's all. God bless.